zone na libre. Kumusta kayo, sir? Naimbagkan na naimbuswan nga rabimot kasamang Alfred kan kastamot dagiti dumdumwag iti daytoy nga programa manipud iti Isabela Cagayan ken Kalinga. Oo. So, unang-una, medyo darating na makapaladingit nga damag dito, darating na robbery incident nga naipakamo ka na tayo, and dati may salitang pimusay, kapoy iti na insidente. Tapos nga saglit maatarosan kin maawatan dagiti kakailian tayo. Mabal niya i-explain pakilalawag mo kada kami. Noan niya nga talaga di niya napasamak, sir. Okay, kasto iti istorya na daytoy na i-report nga iti stasyon tayo nga Tabuk City Police Station ket iti oras iti alas 10 15 iti agsapa tatang aldaw October 29 at adamot iti naawat dagiti investigador manipud nga insidente nga pamamaril wenno panagpaltog nga napasamak iti 9:30 AM wenno 9:30 AM iti daytoy metlang aldaw iti kalsada iti particularly iti Purok 6 Bulanaw, Tabuk City. Kat idi sumangpot met iti investigador dagiti investigador iti kapulisan iti Tabuk kat jay na namuanda jay biktima nga agnagan iti John Manait Kabigat nga 30 iti tawen na kat maysa nga gumatgatang iti balitok kat baruda ito kat nagapo iti ipugaw kat residente iti Purok 5 Bulanaw Tabuk City Kalinga kat iti biktima kat dalawin no daladan ijay ospital when ijay Holy Trinity Hospital kat idi pagsangpot na kat na-declare nga natayon iti doktor na nga ni Dr. Mark George C. Bradley. Kat may isang interview kat napasamak mo't babaen ken ni Jonathan M. Kabigat nga kaduan na ito'y biktima. Kat kunana nga ada ti duwa nga tao nga hanaan mo nga sinumrek iti abangan da nga silid wenno daytoy balay ket jay maysa na nabati ijay kwan iti ruangan ket jay may nga suspect ket nakasuot met iti nangisit nga t-shirt ken pantalon ket naka-face mask met isuna ket jay maysa sinumrek wenno nakasuot met iti tactical pants ket nagdiretso kano ijay nagdiretso jay CR ket idi apag damdaman rumor dayto iti nagapu ijay CR ket bigla namat nga tinutukan iti basit nga paltog jay biktima ket nagpukaw iti tulong daytoy biktima no ket binari pinaltugan jay suspect ti jay biktima ket iti banda na iti makanigid nga braso na ket nagderdiretso jay bala iti kanigid nga kanang tiyan at lumabas sa kanyang kanang itaas ng kamay. O renumar kano iti ngaton iti makannawan nga imana. Kat idinalpas na nga mapaltugan kat di biktima tinutok na mat jay kusno
paltog na kin ni Mr. John M. Kabigat kabsat iti biktima. Ngam iti na jay gatilyo wenno jay wan gatilyo kat kasama ang palad kat iti blessing in disguise kat nagjam humarang ang baril sa kanya nakita ang anya day nagjam ijay paltog han nga nagbalin kat Ay, sir, hindi sir. yes sir. Oo. Ada ti agri-request ito, total ka tag-Tagalog. Amo ti paki-Tagalog mo, ada ti agri-request nga kakailian tayo nga listeners tayo nga ano nga makaawat iti Ilocano no ada ti kabalinan na. Sir, go ahead. Okay, kata sige. Kata dito kata nagjam yung sa kasamaang palad humarang ang baril. Sa kanya nakita ang dalawang salarin na agad na tumakas. Isang panayam pa na sinagawa kay Ginoong Levi G. Tiwang. Inuulat niyang may 3 individual na lumapit sa negosyo ng biktima na matatagpuan sa ikalawang palapag ng Lemao Building. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng putok ng baril at napagmasdan ang 3 suspek na umalis sa lugar ng negosyo. Tumakas sa lugar ang 2 sa kanila. Ang umakyat sa overpass at tumakbo patungo sa bilog ng o sa rotonda. Habang ang pangatlong suspect ay tumakbo patungo sa isang sa White Carabao. At nagpatuloy pa ang follow-up investigation para posibleng pagkakilanlan o pagdakip sa mga suspect. At ang nasabing insidente ay nai-report naman agad sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene. At iyan po ang latest update dito sa Tabuk City Police Station, sir. Oo, talagang nakakalungkot yung nangyari. Talagang ano yan kalagitnaan ng ano ulit pakiulit mo sir yung umaga nangyari to so talagang maliwanag. Pero bakit kaya ganun katapang yung mga suspects natin, sir? Sa akin lang siguro talagang pinagplanuhan talaga o trabaho na nila yung pagnanakaw at kung kailangan talagang pumatay sila kasi ito siguro medyo matagal nang bumibili itong biktima ng ginto at talagang itong 3 suspect pinagplanuhan talaga para manakaw ang ginto at mga pera ng nasabing biktima, sir. Mm-hmm. Sir, may inventory na ba kung natapos na kung magkano lahat yung tinangay mula sa biktima sa kanilang negosyo, sir? Sa ngayon, sir, yung wala pang progress report na iniulat ng ating investigador o para sa pag-inventaryo kung ilan talaga ang natangay sa biktima o hindi natuloy. Yun ang hintayin natin, sir. Oo, sige sir, para malaman din natin kasi may mga ibang mga post sa social media na sinasabi na mga gold ang tinangay o kaya naman mga pera, pero gusto nating malaman talaga kung magkano yung halaga o ano lahat yung nakuha sa biktima na ito. Bali, nabanggit mo kanina sa braso yung tama ng victim, tapos ito tumama sa kanyang tagiliran. Bali, ilan lahat, sir, yung tama ng baril na tinamo ng biktima? Ang sabi dito ay ano yun? 2, sir. 2 ang tumama sa kanya, sir. Saang maliban sa braso, saang banda doon sa tagiliran, sir, yung tinamaan sa kanya? Kaya? Binaril ng gunman ang biktima sa kanyang kaliwang braso at dumaan ang bala sa kaliwang bagi at kanang tiyan at lumabas sa kanyang kanang itaas ng kamay, sir. Oo. Ano kayang possible na baril yung ginamit ng mga suspects, sir? Sa ngayon, wala pang binigay ng Kalinga Provincial Forensic Unit kung ano talaga ang
baril na nagamit, sir. Kasi sila po ang authorized na magsabi kung ano talaga ang nagamit na baril, sir. Oo. Yung mga suspects kaya may ginamit silang getaway na vehicle, sasakyan, sir? Uh, s- Sabi dito, dalawa daw na ano, dalawa, walang nasabi dito sa report na ginamit nilang sasakyan, sir. Mm. Kung motorsiklo ba o sasakyan. Oo. At parang nabanggit yung kanina, tumakbo sila, papunta sila doon sa may White Carabao. Parang sa ating mga kababayan, hindi pa nakapunta dyan eh. Ano tong White Carabao na ito, sir? Yung White Carabao, yung sa pag napuntahan ninyo dito sa Tabuk, yung harap ng St. William Cathedral at itong rotonda, ito yung papunta sa Kapitolyo ng Kalinga, sir. Mm. Oo. Yung sa area kung saan nangyari yan, Barangay Bulanaw yata nabanggit ninyo. Yung lugar ba na area na yan, talagang mataong lugar yan, sir? Yes, sir. Ito pa yung pinakasentro ng Tabuk, sir. Oo, so maaring marami pang tao nakakita o kaya may CCTV camera kaya doong sa lugar na yon kaya, sir? Ah, Sabi yung mga investigador sa Bulano na nakausap ko, wala naman silang makagilap na CCTV, sir. So I don't know kung sa inyong hanay kasi in the past may mga nangyari din ng mga incidents ng robbery hold-up. May nakikita kaya dito yung ating mga investigador na parang person of interest dito? As of now, hindi ko pa masasagot yan, sir, kasi nagsasagawa pa ang ating investigador dito sa Tabuk ng masusing investigasyon, sir. Mm-hmm. By the way, yung baril na nabanggit mo kanina, maliit na baril yan. Ano kayang baril yan na ang ginamit at nabanggit mo kanina, nag-jump, nang babarilin sana yung kapatid, yung isa pang kapatid ng biktima natin? Yes, sir. Siguro, kung maliit para sa akin, 45 o 38 lang, sir, ang pwedeng nagamit dun, sir. Oo. Sa inyong record, kung natatandaan pa ninyo, may datos ba tayo kung pang ilan na ito na insidente ng robbery dyan sa may Tabuk City, sir? Sa ating datos dito po sa Tabuk, mula po sa December lang ay tatlo lang, sir, tatlo. Pag-ulit, sir, ngayong Oktubre or September, from September? Hindi, hanggang until December, January, sir. Apat lang, sir. Apat. January to present, bali apat na. May progress report na kayo? Ay, kumusta na kayong kaso doon sa tatlo pa ng mga nakaraan if you have information? Sa ngayon, sir, hindi ko pa nakukuha yung mga progress report sa nangyari nung sa mga yung naunang sa pharmacy at saka yung natangay ng yung driver na nirab sa Purok 4, sir, at yung sa nangyari sa Barangay Bacras o Purok 7 naman, sir. Hanggang ngayon, sir, wala pang hindi ko pa nakuha kung merong progress report, sir. Kaya hindi ko po masasagot yung mga tanong na yun, sir. Yes, sir. Okay lang naman. Oo. Pero sa ngayon kaya, dahil may mga ganyan na mga insidente, may pagbabago ba yung ipagsasagawa ng ating kapulisan dyan ng kampanya laban sa kriminalidad? Yes, sir. Ang kapulisan dito sa Tabuk ay hindi napapagod para makontrol o maiwasan yung mga robbery at mga iba pang krimen dito sa Tabuk, pero talagang kulang talaga ang mga personnel na pulis dito sa Tabuk. Sa lawak ng Tabuk City, talagang hindi po lahat mababantayan, sir, kaya inaanyayahan at
nananawagan kami sa lahat ng tao dito sa Tabuk, particularly para tulungan ang mga kapulisan kasi hindi namin talaga magagampanan ang aming trabaho kung hindi nila i-report agad o hindi sila tumulong, sir. Oo, nga, oo. At kung sana ang ating lokal na pamahalaan din dyan ng Tabuk City at yun, no, yung pag-i-encourage sa mga busy establishments na mag-put up o kaya naman kung may kakayahan ang LGU mismo na maglagay ng mga CCTV cameras sa mga strategic areas dyan sa may Tabuk City. Yan, sir. At isa yan, sir, sa trabaho namin, lalong-lalo na sa Community Affairs and Development Section, kung saan kami nagtatrabaho, palagi kaming nagbibigay ng mga flyers at nagkakandak ng mga info drive para at nananawagan sa mga businessman, lalong-lalo na sa mga nagpuput up ng mga business kasi talagang kailangan ang CCTV na high definition sana, hindi yung bumili ka ng CCTV blurred pa. Kasi hindi talaga ma-identify yung mga kawatan o mga robbers kung meron man mangyari sa kanilang mga establishmento o pwesto, sir. At maliban dyan, ano yung parang kumbaga is yung message natin sa ating mga kababayan dyan sa Tabuk City para lagi silang alerto laban sa mga ganito na mga pangyayari? Sir, at ang kapulisan na pinapangunahan ng ating Chief of Police dito sa Tabuk na si Police Lieutenant Colonel Jalian ngayon ay nananawagan po sa lahat ng tao sa Tabuk City na kung iwan nila ang kanilang pwesto, dapat may ilaw at kung may business sila, dapat may mga high definition na CCTV at hindi dapat sila nag-iisa, magbabantay sa kanilang pwesto at dapat nakalantad may mga kung kailangan may alarm sila na nakakonect sa aming himpilan dito sa Tabuk City at nananawagan po kami na dapat nakalista ang mga hotline namin sa kanilang mga pwesto din, sir, at dapat din hindi sila matakot na mag-report agad sa kapulisan kasi andyan naman agad ang kapulisan na tumulong sa kanila, sir, at nananawagan po kami din sa mga vloggers sa Facebook. Ang dami nilang sinasabi sa amin. Gusto lang namin sabihin na kami mga pulis tao naman kami, hindi kami Superman na agad na mag-solve sa isang problema. Talagang kung minsan talagang nagkukulang talaga ang kapulisan, hindi kami Superman. At gusto ko din na nananawagan din ako sa mga lahat ng buzzers sa Facebook na dapat iwasan natin na mag-post ng nakakasira sa ating kapwa. Kasi kung minsan talagang hindi maiiwasan ang pangyayari, sir. Oo nga, oo. So, ganoon talaga. By the way, sa Tabuk City, sir, kung may information ka, mga ilan ba kaya yung yung puwersa ng Tabuk City Police Force, sir? Dito sa Tabuk City Police Station ay more or less 200 kami, sir, pero yung karamihan na utilize sa mga checkpoint. Kasi ito yung nakalipas na may mga conflict dito sa yung mga alleged na tribal war, hindi tribal war, sir. Kaya yung tribal conflict. Pero hindi tribal conflict pa lang, mga gusto lang ng kapulisan na bantayan yung mga pwedeng mangyarihan ng mga krimen. Kaya
ang may naka-establish na checkpoint na 4 dito sa Tabuk. Kaya ay 4, isa, dalawa, tatlo, parang 6 na checkpoint dito sa Tabuk. Kaya talagang kulang talaga ang mga tropa dito sa Tabuk City Police Station, sir. O kasi pag more than 200 lang ang bilang, syempre yung kung ilan yung panggabi, pang-araw naman yung iba, talagang medyo talagang kulang ano. At ilang barangay lahat diyan sa may Tabuk City, sir? Tabuk City, may 4 na po at 3 barangay dito, sir. 43. Yes, sir. Tapos yung mga barangay dyan, medyo malalawak, hindi katulad sa Baguio City na maliliit. Yes, malalawak talaga ang barangay dito, sir. Malalayo pa. Oo. Pero sa population kaya, kung titignan natin yung ratio, population, police to population ratio, kumbaga, ilan kaya yung population dyan kung may information ka, sir? Kung sa ratio, 1:600. Oo, talagang medyo kulang, ano? Yes, sir. Hindi lang medyo, talagang kulang ang ating puwersa dyan sa Tabuk City. Yes, sir. Oo. So, yun, pero may tuturing kaya natin na safe pa rin ang Tabuk City, lalo na sa ating mga kababayan, yung ating mga negosyante at syempre, mga bisita rin, mga turista rin na pumupunta dyan. Yes, sir. Nananawagan po kami sa lahat ng mga tourist o mga bisita namin dito sa Tabuk o sa mga tao na gustong bumisita sa Tabuk o sa Kalinga. Kasi dito sila sa Tabuk dadaan na wala silang katakutan. Kasi tahimik dito sa Tabuk, sir. At mostly dito sa Kalinga. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga gustong bumisita, pumasyal dito sa Kalinga at Tabuk. Kasi marami kaming tourist spot na magaganda. At kung hindi kayo mamamasyal dito, talagang siguro hindi niyo may enjoy ang buhay ninyo kung hindi niyo nakita ang mga kagandahan dito sa Tabuk at sa Kalinga mismo. Kaya wala kayong ikatakot kasi andyan ang mga kapulisan natin, pati yung mga barangay tanod, barangay official na handang sumaklolo, handang tumulong, handang magbigay ng tulong sa lahat ng pwedeng mamasyal dito sa Tabuk. Kaya safe na safe dito sa Tabuk, lalong-lalo sa Kalinga, sir. By the way, baka may anong magandang gawin halimbawa may yung mga kababayan natin diyan na may nalalamang impormasyon tungkol sa pagkakilanlan ng mga suspects ng mga nangyari diyan ng mga robbery incidents, anong dapat nilang gawin, sir? Nananawagan po kami sa mga bingi at pipi ng mga tao na nakakita na wala silang katakutan na magsumbong at tumulong sa kapulisan para masolve ang mga krimen na nangyayari sa ating syudad. At wala kayong katakot kasi pag kayo ang mag-report, hindi namin i-reveal yung mga pangalan o katauhan ninyo. Kami lang ang bahala at sana po ay kung may nakakita, lalong-lalo na sa kaninang umaga, ay huwag kayong matakot na magsumbong o magsalita. At nananawagan po kami sa lahat ng mga nakatambay sa kalye at na kung may mangyayari, dapat i-video ninyo at mag-picture sa lahat ng pangyayari at i-report agad sa Tabuk City Police Station. At ito po yung hotline namin na hindi basta-basta makalimutan o hindi basta-basta madali mong may memorize. Ito yung number cellphone number namin 0908-9900. Yan po ang CP number o number 1 na isang hotline ng Tabuk City Police Station at yan po ang palagi namin sinasabi na wala kayong kinakatakot na magsumbong sa amin. Kasi andyan ang kapulisan na handang magbigay ng protection. At yan po ang masasabi ko, sir. Kanina, napansin ko medyo may diin yung pagbanggit nyo dyan, yung inyong apila sa ating mga kababayan dyan. Kaya gusto ko mag-follow up ulit. Kumusta yung cooperation ng ating mga kababayan dyan
kung may mga nangyayaring mga krimen, marami bang nakikipag-cooperate na tumulong para malutas sa isang kaso, sir? Um, sa mga dito po sa Tabuk, sir, meron namang handang tumulong, sir. Ah, lalong-lalo na yung mga pag ano ng mga CCTV camera, hindi naman nila dinadamot na tingnan namin yung mga private CCTV camera nila, sir, kung may mga pangyayari. At saludo din ako sa mga barangay official dito sa Tabuk kasi sila din talaga ang sa ibang barangay, sila din talaga ang dumadakip sa mga kriminal kung may ginagawa sila sa kanilang barangay, lalong-lalo na sa droga. Talagang stricto talaga ang Tabuk sa pagkumpanya laban sa droga at lahat ng krimen, sir. Mhm. Okay, panghuli na lang, kumusta ang panahon diyan ngayon? Kasi isang Kalinga sa talagang apektado rin sa bagyong Leon. Sa awa ng Diyos, sa kaninang umaga medyo maaliwalas naman, maganda ang klima, hindi masyadong umulan, pero kaninang hapon lang medyo umulan pero hindi naman mas malakas, sir. At ngayon huminto naman yung ulan, sir. At pasalamat kami sa kay Leon na hindi niya talagang pinasyal dito, sir. Okay. So with that, sir, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng oras at mga impormasyon tungkol sa mga kaso diyan, lalo na itong kaso ng robbery. Yes, sir. At salamat din, sir, sa pagkakataon na magsalita sa inyong stasyon, sir. So yan po mga kabombo at mga kababayan, si Police Master Sergeant Prudencio Atas, ang Public Information Officer ng Tabuk City Police Station.